An exciting week is ahead of us mga ka-forever. As they say, a new day and new hope. Kaya ngiti lang lagi kasi laging may pag-asa. Kaya simulan na natin ang linggo dito sa ating show. Ako po si Jel Miranda, ang inyong bagong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOS-TV, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tagaraw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOS-TV. Ang DOS-TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. For today's show, we will have a guest from Food and Nutrition Research Institute to talk about the National Nutrition Survey. Marami na naman tayong bagong matututunan mamaya, kaya abangan yan. At syempre, hindi nawawala ang ating mga hugot sa What's the Weather with You. Pero level up na kasi, live na ang ating mga hugotero at hugotera friends. And to start things rolling, heto ng ating pag-asa correspondent, Mr. Ardsar Aurelio. Sir Adsar, kamusta po ang magiging lagay ng panahon? Good morning sa iyo, Jel, at good morning po sa ating mga televiewers ng DOS-TV. Maulang umaga sa Metro Manila, gayon din sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil po yan sa habagat. Meron po tayong binabantayang low pressure area, pero malapit itong lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Nasa layo itong 645 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. At nanatili pa rin itong mababang tsansa maging bagyo. At inyong makikita sa ating latest image ng himawari ng halos buong bansa ay maulap na may mga pag-ulan. Dahil yan sa habagat. Dahil sa habagat at yung low pressure area, inaasahan po natin sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Western Visayas at kasama na rin ang Zambales at Bataan ay makakaranas ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Samantala ang nalabing bahagi ng bansa, katulad sa Mindanao, ay medyo mainit na panahon dahil inaasahan po natin ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated mga pag-ulan or thunderstorm. Samantala, ang magiging lagay nating karagatan sa buong bansa ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Kaya konting pag-iingat sa ating makababayan, lalo na po ating mangingisda. Samantala, merong isang bagyo, ito'y Severe Tropical Storm Umais. Nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalayo ito para makaapekto sa ating bansa. Kasalukuyan, nasa layo itong 2,690 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. At wala na itong direktang epekto sa ating bansa. Ang inaasahan po natin agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Samantala sa Visayas, tulad sa Cebu, inaasahan po natin na agwat ng temperatura ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala sa Mindanao ay medyo mainit ang panahon, kaya inaasahan po natin sa Davao ay mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Itong epekto ng habagat ay magpapatuloy itong makakapekto sa Luzon at Visayas, ganun sa Mindanao, ngayon, bukas, at ganun din sa Miyerkules. Kaya huwag makalimutang madala ng payong at pananggalang sa ulan. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako po si Alzardi Aurelio. And for exclusive content na dito nyo lang sa DOS-TV makikita, here's Mr. Danilo Flores for our dam water level report. Magandang umaga, Jel, at saka sa tagapakinig ng DOS-TV.
Si Danny Flores sa Hydromet Division ng Pag-asa magbibigay ng update tungkol sa ating mga kalagayan sa dams at sa iba pang mga pangyayari dito sa Luzon. Unang-una, Jel, dito sa Angat Dam, ang kanyang level sa ngayong umaga ay bahagyang tumaas. Ibig sabihin nito, nararamdaman na noong dam ang pag-ulan natin itong nakaraang mga araw. Sa Magat Dam naman, Jel, tuloy-tuloy na pagbaba, pero naasahan natin na tataas siya. Nasa mababa na siya sa 160, kung saan ito yung critical low. Inaasahan natin na tataas siya in the next 24 hours. So sa Pantabangan Dam, makikita natin tumaas, so bumaba na siya. Pero in general, Jel, itong mga dams na ito ay inaasahan natin na tataas. Sa San Roque Dam, nakapansin natin na talaga yung pagtaas niya ay tuloy-tuloy. Ibig sabihin na nito, nararamdaman na yung mga pag-ulan dito sa mga dam sites na ito. Maliban dyan, Jel, dito sa ating mga issuances ng flood advisory, napapansin natin na dito sa Western Seaboard ng Pilipinas, talagang dito yung mga ulan, distribution ng ulan, dulit ito ng habagat, Jel. May issuance tayo sa Region 1, sa Region 2, sa Region 3, Calabarzon area, sa Marupa. Mapapansin natin itong lahat na ito nasa Western Seaboard. Ang dahilan nito, Jel, dahil active ng ating habagat. So, mula dito sa Pag-asa, sa Hydromet Division, Danny Flores ang nag-uulat. Katulong natin ang DOST para sa pag-unlad ng ating bansa. Marami silang proyekto para sa mamamayang Pilipino. Alamin dito sa DOST TV Flash Report. The World Health Organization Framework Convention for Tobacco Control is pushing for a new guideline in packaging tobacco products, plain and standardized. Once adopted, cigarette companies will be prohibited in using colors, images, and other promotional materials on their cigarette packs, logos, health advisories, government-mandated information, and brand names. Following a standard color, font style, and size will only be the acceptable information in the packaging. Plain packaging is seen to reduce marketability and demand of cigarettes. Australia has been the first country to implement plain packaging in 2012. Through the years, there has been a decline in cigarette users post-implementation. Statistics revealed that the prevalence of smoking among Australians aged 14 years old has decreased by 0.55%, or a total of 108,000 people quitting smoking in the country. This data is expected to escalate over the years. France, UK, and the Northern Ireland had already commended the implementation of plain packaging last 20 of May 2016. Canada is also set to hold public consultations about the issue. Approximately 60 million people die from tobacco-related diseases in the world. In the Philippines, data shows that 87,000 Filipinos succumbed to cigarette-related diseases yearly. A law on the use of graphic images showing the bad effects of tobacco in cigarette packs distributed in the Philippines is already being implemented in support to WHO's all-inclusive goal of curbing tobacco use. The Department of Science and Technology, or DOST, the Philippine Council for Health, Research and Development, and the Department of Health held the 5th Philippine eHealth Summit last June 3, 2016 at the Philippine International Convention Center, or PICC, with the theme eHealth Philippines, Big Data, Big on Privacy. The summit gathered information technology and medical practitioners nationwide to present next steps to sustain the Philippine eHealth Strategic Framework and Plan. The summit provided a platform for information dissemination of the current development of eHealth in the country, concerns on data privacy and big data in relation with the implementation of Data Privacy Act of 2012 were also discussed. The DOST and DOH created the joint DOH-DOST National Governance Steering Committee and Technical Working Group on eHealth in 2013 to harmonize and advance the implementation and development of eHealth application and services in the country.
This is Juan. Juan is a maker of wood furniture. He wants to sell his home and office furniture productions. This is Kate. Kate's a new homeowner. She wants to buy some new home furniture. But Juan and Kate can't find each other. Juan loses money, while Kate loses time. But their problems are solved when they use DOST One Store. One Store is a one-stop online shop where DOST-assisted micro, small, and medium enterprises can display and promote their company products with an easy buying and selling system equipped with a secure payment gateway. One Store provides a user-friendly marketing facility for MSMEs, complete with their products information and company profile. With an integrated inventory back office for sellers and responsive product search engine for buyers. One Store also features MSME's products to the right audience through elegant products display pages. Customers can also post reviews and testimonials and enjoy hassle-free order payment systems. In One Store, Kate finds One's products and One gets the money from Kate, bringing quality products to your doorstep. Department of Science and Technology, One Store. Eto na mga ka-forever, eto na ang aming mga nakalap na favorite hugot sa What's the Weather with You Level Up Edition. Pagmamahal mo pa ang ozone layer. Butas-butas, butas-butas, butas-butas. Alam mo, para kang bagyo. Delubyo ka na nga sa buhay ko, sinira mo pa ang lahat. Up na talaga kasi live na live ang mga hugot. Kaya naman sa mga hindi pa humuhugot dyan, mag-tweet na at mag-FB. O kaya naman kung gusto ninyo, i-video ninyo na rin para live na rin sa hashtag Hugot Panahon para next time, hugot nyo naman ang i-feature namin. Dr. Baldomero Oliveira, a UP summa cum laude graduate, discovered conotoxins, a bunch of biomolecules in Philippine marine snails, now used in international neuroscience research. A sea cone known scientifically as Conus lapu-lapu was named after Lapu-Lapu, the Philippine hero who killed Ferdinand Magellan in war. We live in an era where information is acquired and exchanged at our fingertips and in an instant. As such, the idea of going to a physical library for needed information has become rather dreary and outdated. But what use is a wealth of knowledge, especially in the fields of science and technology, if it is available only to those in the urban and suburban communities, or the ones privileged with connectivity? In the Philippines, a huge percentage of our population has yet to access the internet.
and what is usually online are basic, general information that are quite limited. The Science and Technology Information Institute of the Department of Science and Technology has made S&T knowledge within easy reach through its virtual library in a box. This is the Science and Technology Academic Research-Based Openly Operated Kiosk System, better known as Starbooks. Launched on June 24, 2011, Starbooks was envisioned to make S&T information for the grassroots, the library users in far-flung communities. Starbooks is encased in a pod which holds two computer units, one as the server and the other as the terminal. With thousands of digitized S&T resources in its system, Starbooks has become a treasure trove of science and technology products and research materials, scientific journals, instructional videos, and other learning tools, practically for everyone. The first few Starbooks were installed in 11 identified sites in Davao and Zamboanga. The following year, Starbooks found its way to 114 sites, 44 of which were in partnership with the Department of Education Regional Office in Leyte. In 2013, the Starbooks resources were greatly enhanced when the offline version of the Encyclopedia Britannica was integrated into the system and was made available in 103 more sites. In 2014, after setting up 134 new kiosk sites, Starbooks has already covered all 17 regions in the country. It was also in this same year that Starbooks was invited for paper presentation at the International Federation of Library Associations and Institutions held in France. Halfway through 2015, Starbooks sites in schools, public libraries, and government agencies already reached a total of 650 kiosks nationwide as of date. Starbooks has gained the approval and appreciation of local government units, and more sites are being programmed this year. Even as it is already nominated for the Civil Service Commission's Hero and Public Servant Award, Starbooks has attracted the attention of international library community. In June 2015, STII's Starbooks received the Presidential Citation for Innovative International Library Projects of 2015 from the American Library Association. The award was conferred to DOST STII for making science and technology materials available to the general public in remote areas that have few information resources, no libraries, and little or no internet connectivity. In the future, Starbooks is envisioned to create more impact to its target publics by beefing up its content collections. The volume and quality of collections will be enhanced to serve as teachers' tool in science and technology education, and even allow the users to store pertinent information about their area or community through the Citizens Archiving feature of Starbooks. Current target is to set up 1,000 additional kiosks this year, and Starbooks will even have an online version to expand library users' resources and experience. Starbooks, breaking barriers to S&T knowledge and connectivity.
Philippine nation is a nation of healthy citizens. Kaya napaka-importante ng basic health and nutrition sa bansa natin. Sadly, isa sa mga existing na problema ng bansa natin ay ang malnutrition. Kaya kamakailan lang ay nag-conduct ng National Nutrition Survey ang Food and Nutrition Research Institute to address the problem. May makakapanayam tayo ngayon para magbigay linaw sa naging resulta ng survey na ito. Our guest for today is a published author. The results of her studies and research were published in prestigious journals such as the Philippine Journal of Epidemiology, among others. She has a Master's of Science degree in Epidemiology from the University of the Philippines, Manila. Currently, she is a supervising science research specialist of the Nutritional Assessment and Monitoring Division under the Food and Nutrition Research Institute of DOST. Mga ka-forever, please welcome Ms. Charmaine A. Duante. Good morning, ma'am. Ay, good morning po. Greetings from FNRI. Ayan, and welcome of course sa DOST-TV. Okay. Ayan. So ma'am, meron kayong ginagawang survey na nutritional survey. So ano po ba ito? Actually, the National Nutrition Survey and the updating of the nutritional status of the Filipino population is one of our mandate. So we are mandated to conduct nutritional surveys in order to assess the nutritional status of the nation. Ibig sabihin, gumagamit kami ng mga pamaraan para natin masukat o malaman ang sitwasyon ng nutrisyon sa ating bansa. So, we have two major surveys. Actually, ito po ay designated statistical activity. Ibig sabihin po nito, ang lahat po na datos on nutrition ay official statistics po na nilalabas ng FNRI. So, the first National Nutrition Survey was conducted in 1978. So, napakatagal na po. Yes. Undergrad pa po ako noon. Yeah. Okay. So, di ko nasasabihin kung saan ako nag-join kasi makukompute niyo yung aking edad. Okay. So, it was conducted first time in 1978. So, that was the first National Nutrition Survey. So, covering all regions of the Philippines with 4 basic components. So, naandoon po yung anthropometry. Mayroon po tayong biochemical, the dietary component, yung po yung dietary consumption, both individual and household level. And then, marami na po, ginagawa po itong National Nutrition Survey every 5 years. Okay. So, from 1978, nag-progress po siya until in 2013, yun yung sinasabi nating 8th National Nutrition Survey. So, that was the last. And then, in last year, in between the two National Nutrition Survey is the update ng nutritional status of the population. So last year, 2015, ito po yung latest naming ginawang survey. Ito po yung updating of the nutritional status of the Filipino population. So ito po, it's more of the anthropometry. Ang anthropometry po, ito yung sinusukat yung ating timbang, taas, and then the waist and hip circumferences. So doon po, may mga indicators po tayong ginagawa. So, sinusukat po yan sa lahat ng miyembro ng household. So, from 0 age up. So, marami pong paraan. So, gumagamit po kami ng state-of-the-art na instrumento sa pagkuha po ng timbang and then taas. And then because of emerging problem on obesity, kinukuha po natin yung sukat ng bewang at hips. Yung bewang, balakang. At kinukuha po natin yung ratio. This is the waist to hip ratio. So, iba po yung cut-off. Iba po yung cut-off sa babae at saka sa lalaki. So sa lalaki, it is 1. Ibig sabihin, this is based on the WHO classification. Pantay lang yung waist at saka hip. Pero sa babae it's 0.85. So mas maliit yung waist than the hip. So ito kasi yung mga bagong sukat o pamaraan para malaman natin na ang isang tao ay mas marami yung taba dito sa upper portion ng katawan. This is the android type of obesity, which is more sensitive indicator para malaman natin na
mas obese ang isang taong ganun. So, ganun nga, yung mga latest na surveys namin, particularly the 2015, ay nagdi-disseminate na kami or nire-report na namin. So, just recently, yung natapos is from the NCR and Calabarzon, doon sa NSTW, week natin last. Di ba simultaneous ano yun? So, yung activity sa FNRI, yung regional dissemination for the 2 regions, hanggang nag-disseminate din kami sa MOA. Oo. So, doon. And then, the rest, actually, we have already 18 regions, with the inclusion, additional of Negros Island. Negros Island kasi composed of Negros Oriental and Negros Occidental. So, meron po kaming dissemination na gagawin. So, for this month of August, 5 yun, starting on the 16th sa Mindanao, 2, and then in Central Luzon, plus Bicol, and in Cagayan Valley for the whole month of August, and then sa September until November. Pero ma'am, ano talaga yung nag-udrok sa FNRI to conduct this kind of survey? Sabi ko nga po kanina, mandato namin yun. Talagang kayo yung gumagawa nun. Although meron ibang agencies. Wala. So talaga We are FNRI the lang. official statistics for that. So mandated po kami to assess the nutritional status of the population. At hindi lamang yon, kumbaga, kami rin po yung nagsasagawa ng mga, nagsasuggest for some policy options, programs, and projects para po magawa ng ibang ahensya natin sa gobyerno. Ayun. Kanina nabanggit nyo na din, talaga nagbabahay-bahay kayo. Yes. And all the members of the family. Oo. Actually, sinusukat ninyo, tinitimbang ninyo. We followed the master sample design of PSA, yung dating NSO. So starting from 2003, that was the fifth national nutrition, sixth national nutrition survey. We used the master sample. This is the sampling design of the survey na nanggaling sa PSA. No? So dito, sila yung nagbibigay sa amin ng list. So kasi yung design ng survey, it is a 3-stage sampling design. Unang-una, may sinasabi kaming PSU. Ito yung mga barangays or part ng barangay na ang laman nun ay 500 households. And then, the second stage is the selection ng tinatawag nating enumeration areas. Ang enumeration areas naman is part also of the barangay, no? Or contiguous part na mas maliit na lang, 150 to 200 households ang composition. So, pag malaki yung barangay, mas marami siyang EAs. And then, the third stage is the selection ng households. So, yun yung binibigay na list ng PSA sa amin. And then, pinupuntahan namin yung listahan na yon, kung doon sa list na yon ay eligible pa ba sila. Dahil may mga vacant housing units at the time na pumupunta kami. So yung makuha namin response, yung mga umoo, yung mga hindi nag-refuse, yun yung sinusukatan namin. Pero kanina nabanggit nyo, yung paraan ng pagsusukat ninyo, halimbawa kung ikaw ay obese, although merong different type of obesity, di ba ma'am? Mano-mano, parang ganon. Although meron na tayong mga weighing scale na nagpapakita na, halimbawa, tumungtong ka lang doon, makikita kung gaano kataas ang fat percentage mo, or masasabi na ikaw ay obese ka, whatever. Ang kinukuha namin is the weight and height for the computation ng BMI. From there, kasi bawat age group may iba-ibang cut-off yan. Depende doon sa gagamitin mo, lalo na sa mga bata. For the adults, BMI. Sa mga bata, merong weight for age na indicator, the height for age indicator, weight for height, and then pataas yun. For the adults, we use the BMI classification. So, ang kailangan natin sa BMI, it's the weight and the heights. Kaya sinusukat namin. And then, yung sukat nga ng bewang and balakang. Yun yun. Talaga, no? Yung balakang. Oo. Kasi emerging problem ng obesity sa atin. So, sinasabi nga natin na yung state ng malnutrition problem sa atin ay double-faced. So, may problema tayo sa undernutrition, lalo sa mga batang less than 5 years old. And then, emerging naman siya doon, both sa, mayroon din sa mga bata, sa matatanda, itong overweight and obesity. So, ibig sabihin, sabayan na
nagiging problema sa atin. So yung status talaga ng nutrition sa Pilipinas, gaano o anong status Okay, status based ng, natin, nutrition? based on the latest, the 2015, doon sa mga batang under 5, so 21% ay underweight. Ang ibig sabihin sa 10 bata, 2 doon ang underweight for those para doon sa age group na 'yon. And then itong sinasabi nating underheight o kulang sa taas or stunted is 33%. So out of the 10, 3 doon. Wasted naman, this is using the weight for height indicator, but ito, hindi naman, less than 10% lang. So itong dalawa, the underweight and stunting ay problema natin. So sa SDG, ang binabantayan ngayon, the Sustainable Development Goal is now stunting. Okay. Although na bumaba siya and then medyo tumaas kasi ulit. Kasi this is more of a chronic type. So talaga yung height pala, base din sa kapag tama nutrition mo, ibig sabihin, o hindi lang balahi yun, ma'am? Pero kasi it starts with sa bata pa lang. Dapat doon natutukan na tulad nung ating tema for the celebration ng Nutrition Month. This is the first 1,000 days, no? Doon, yun kasi yung window of opportunity na kailangan natin mag-intervene. So, starting from pagbubuntis ng nanay hanggang bago makarating ng 2 years old yung anak. Oo. So, doon, kasama na doon yung breastfeeding, no? Yung mga immunization. So, lahat ng pagdadaanan ng bata, dapat yun. Pero it starts with actually nga, yung pre-pregnancy pa lang bago pa lang mga anak. Dapat healthy na yung mommy. Oo. Pre-pregnancy, wherein medyo mahirap kasing i-determine. Yes. Oo. So, nag-start na lang kami with the pregnant. So, among the pregnant, ang status noon, 1/4 ng ating mga buntis, 25% is nutritionally at risk. So, ibig sabihin, yun yung mga buntis na pwedeng magkaroon ng problema sa panganganak nila. Pwedeng magkaroon ng low birth weight na anak. Kasi nga, kulang sila sa nutrition. So bakit may ganito pa rin, ibig sabihin sa Pilipinas, bakit nararanasan pa rin natin ang malnutrition at ganitong klase ng problema? Ang malnutrition kasi is multi-factorial. Maraming factors na involved. So, marami kang ano ba dapat ang unahin? Yes. So, ang isang nakakapag-komplika, yung siyempre poverty, nandun yun. So, paano naman natin sasabihin na dapat magkaroon ka ng wasto or sufficient na pagkain kung wala ka namang pambili ng pagkain? So, eto yung pumapasok yung food security. Kaya nga yung aming National Nutrition Survey is very comprehensive. Lahat nun, nami-measure namin doon. So, marami kasi siyang components, no? Sabihin ko lang, first is the anthropometry, biochemical, yun yung sa anemia. Yes. Clinical, it's more of sa adults ito, ginagawa namin sa diabetes, yung mga lipids, yung mga taba. So, mini-measure namin yung kumukuha kami ng dugo sa field. And then we have questions on food security, maternal health, yung IYCF, yung infant and young child feeding, no? Practices, and then government program participation. So lahat yun, at saka health survey, lahat yun ay kinukuha namin sa aming National Nutrition Survey, the comprehensive one, which is done in every 5 years. Okay. So yung next na survey is scheduled in 2018. Okay. 18 kasi 13 yung 13 last. yung last. Okay. Oo. Yung last year was the updating of the nutritional status. At the same time, yun yung measurement or assessment of MDG indicators. Kasi parang ang Department of Health nakipag-partner sa FNRI to collect the MDG indicators. Kasi doon, endline kasi noong 2015, na-meet ba natin yung sinet na target in 1990. But unfortunately, hindi sila na-meet. Yung mga MDG, iisa lang ang doon yung sanitation and
yung MDG-7. Kasi dati na nating na-meet yun, yung sanitation and nakalimutan ko na tuloy. So MDG-7, yun lang ang na-meet natin among those MDGs. But ma'am, bakit nagkaganon? O ano na yung mga, kumbaga, naging challenges? Maraming challenges kasi nga this is a survey. So Yes. dito sa atin, pag sinabi natin survey, snapshot lahat yon. Nandoon yung na-survey namin yung healthy and not healthy. So marami ring na-expose sila sa halimbawa, temperature, climate change, no? Yung mga sudden yung pagbabago ng panahon, mga bagyo. So marami exposures and then dati na rin silang ganon ang kanilang estado. So dapat kasi talagang komprehensibo, no? Kasi nga multifactorial sila, marami tayo i-correct. So generally hindi natin na-meet silang lahat. So ma'am, di ba syempre nakagawa na kayo ng survey, you've done your part. So yung implementation nun, halimbawa, saan yung binibigay talaga yung resulta after that? Actually, maraming mga stakeholders, mga Okay. government agencies, Department of Health. Merong din kaming partners, international. So yun, yung mga results namin ay ginagamit nila as their basis or the evidence na ganito. Yes. Oo. So, yun, nakikita rin kasi, ang aming kasi survey, meron siyang report by age, by sex, Yes. by region, by wealth quintile, kung saan nakikita yung ganitong problema sa poor quintile ba or doon sa mga mayayaman. So, depende sa indicator. So, sa rural ba or sa urban setting. So, ganun ang reporting namin ginagawa. Pero based sa inyong pag-aaral talaga, karamihan sa mga mahihirap na pamilya? Generally, nakikita namin gano'n, pero may mga indicators ng nutrisyon na nakikita doon din sa upper quintile, sa mga mayayaman. This is more on the risk factors to non-communicable diseases. So, doon siya nakikita. Okay, so after that survey, syempre ma'am, sabi niyo nga kayo talaga ang may mandato to conduct this survey. Pero ang FNRI, paano nakakatulong naman dun sa mga talagang nangangailangan ng tulong or anong gagawin nila after that? Na malaman ko, let's say ako nalaman ko na ang member ng pamilya ko talagang kulang sa nutrition. May mga may mga implementing agencies. Sinabi ko kanina DOH. Yes. Yung National Nutrition Council which is under also sa DOH, no? At iba pa namin mga stakeholders based on our data, naggagawa sila ng polisiya, no? Ng mga programa para sila na kasi we have done our part, nasa research kami. But hindi lang naman ganon ang meron din kaming mga tools, no? For example, this Pinggang Pinoy. Yan, oo. Ayan. No? Pinggang Pinoy. So, ito yung parang model, no? Para masabi natin na ito yung right o tamang dami ng pagkain. So, ito ay for adults, pero may ginagawang for ibang population groups. Kasi sa school, ma'am, syempre, yung mga estudyante, tinuturuan talaga ng go, grow, glow. Ganyan, di ba? Parang, basically, alam lang ito natin yan. yon basic. So, yung talagang, yung Pinggang Pinoy, pakita natin ito. Ito, yung Pinggang Pinoy, ayan, ito talaga yung ideal na dapat na nakakain ng isang tao. Let's say, sa breakfast pa lang. May mga, kasi dyan mga proportions Okay. So, Actually, tinuturo nyo yun, ma'am? sila na ang kumukuha no sa amin. Pero meron din kaming dissemination for that. Actually, na-adapt yan ng Goldilocks Okay. Meron silang nakapag-partner sa amin. Meron silang menu option doon na Pinggang Pinoy. Ang ganda nito no, ma'am. Saan to kumbaga saan to naka-distribute? Marami na po kaming napagbigyan, mayroon kasing naka-assign, actually nationwide, during our mga fora. So, halos marami na po. Ayun, oo. So, dito nakikita talaga natin yung GO, energy giving, diba? Grow, bodybuilding, and glow, body regulating. At talagang kailangan natin uminom talaga ng tubig, at least 8 waters or 8 glasses of water Hydration, a day. More. 8, mahigit pa sa 8 yata talaga yun. Depende rin naman sa Anong tawag daw yung kapag masama din daw yung sobrang tubig sa katawan?
Tama ba yun, ma'am? Wala namang masyadong ano. Ang ano lang doon is magiging uncomfortable ka, ihi ka na ihi. Oo. Pero tama yun kasi nag-flash out ka ng toxins, hindi ba ba? Okay, so aside from this, ano pa yung mga ginagawa niyong projects? Meron kaming bagong ano sa office, sa FNRI, yung nutrigenomics, yung mga genes, ito mga highly technical nito. Merong division sa amin na which is in charge dito, bagong study lang, nutrigenomics. Ito yung mga using the genomes, mga ganon, the genes na malalaman mo. So, parang hindi naman siya bago, but progressing naman itong projects na ito. Okay, explain niyo sa amin ano yung genomics. Actually, oo, may mga pagsusuri no na tinitingnan yung ang initial kasi nitong project nila, kumuha ng blood and then tiningnan nila yung mga genes ko ano yung present doon. Kasi may mga study na pag tumanda ka, nagiging prone ka sa ganung sakit. So, yung pa lang yung ano, meron talagang division na nag-handle nito, which is out na ng ano namin. Oo. Kasi kami, we are doing the assessment, nutritional assessment and monitoring. Pero syempre, ma'am, di ba, although tayo talaga, gusto natin kumain ng sapat na pagkain, ng tamang pagkain, isa sa mga factor na binanggit nyo kanina, poverty talaga, di ba? Pero paano natin i-encourage yung mga kaibigan, mga kababayan natin na talagang hanggat maaari, makakain ng tama. Lalo na yung mga kabataan na pumapasok sa eskwelahan, pumapasok sila na walang laman ng kanilang mga sikmura, di ba? Okay, so marami kasing dapat involved kasama ang eskwelahan, no? Kasama, of course, galing sa bahay. Yes. So, with the continuous nutrition education, but kasi minsan napipigilan, kahit na alam naman nila, aware sila, kulang ng pambili ng pagkain. So, yun yung sa food security naman. So, may mga questionnaires kami to assess on that na wala silang pambili ng pagkain. So, ang nangyayari, hindi na lang kumakain. So, ano yun, by degree, yung question na nakaka-experience sila ng hindi kumain dahil walang pambili ng pagkain. So, paikot-ikot lang eh. Totoo. So, ito ay, kumbaga, partnership with the school. Karamihan kasi, yung ito mga school age ito, siguro, sa kanilang canteen, dapat makontrol na yung kanilang ihakain na pagkain ay alam natin na masustansya. At siyempre, affordable, alam mo naman ang baon ng bata, magkano lang. Oo. So, mga gano'n. Siguro, mayroon din sila mga proyekto which is based din sa mga resulta ng aming pag-aaral. Ayun. Pero ma'am, sa mga experiences ninyo, meron bang tumanggi na dumaan sa survey? Okay. So, sabi ko nga kanina, ang entry namin household. So, pag sinabi nating response rate namin, yung mga sumagot, so yung mga non-responses doon, yung mga tumanggi. Ang karamihan na experience namin sa NCR, yung medyo sa subdivisions, kasi mahirap pasukin talaga. But may ano na kasi yan may allowance na kami for the non-response rate. Kaya yung mga estimates, yung estimations, yung resulta, kailangan kasing reliable. Ibig sabihin, tama siya. Kasi isa rin sa aming mission is makapagbigay ng accurate information. Accurate data and right information. Meron bang way para matigil or parang maputol ba yung cycle of malnutrition? May paraan, pero it will take time. Dahil, ano nga yan cycle siya, dapat ayusin mo yung isa, at the same time, yung kasunod nun, ayusin mo rin. So, mahabang panahon, kaya nga hindi natin na-meet yung yung MDG. Meron ako nabasa or may nag-share sa akin sa Bangladesh ata, kaya bigla kasing parang tumaas yung, parang bumaba ang rate ng malnutrition. Ang isa doon is na-empower nila yung mga nanay.
Okay. Isa sa mga reason doon. So ito, tulong-tulong eh. Yes. Kaya nga sabi ko kanina, hindi lamang trabaho ng isang ahensya, so dapat marami tayo magtutulong-tulong. Totoo. Oo. Kaya kami, yung data namin, ang request namin everyday, napakarami dahil ginagamit. Oo. The latest one is from the office ng Vice President. Okay. So kasi talaga ang mga Pinoy, usually talaga alam naman natin, healthy living talaga, di ba? Kaya alam, minsan katigasan ng ulo, kain ng matatabang pagkain, hindi ba? Yung parang tipong hindi ka naman gutom, maya't maya ka kumakain kasi kala mo gutom ka na naman. Ay, nasa isip kasi natin Yes, yun. Naka-program na ata na by 12 o'clock, kakain tayo. And then, 3 o'clock, magmerienda ulit tayo. Tapos sa hapunan, kung meron ka pang extra, kakain na naman ng midnight. May in-between pa yun, ma'am. Oo, ganon eh. Oo. Kaya talagang tumataas ang obesity sa Pilipinas. Emerging siya sa ang kanina, based on the 2015, 31% overweight or obese general population ng adults ito, using BMI. So, 3 sa bawat 10. And then, doon naman sa may mataas na or malaking balakang, 22% among females. Sa female. Oo. And then, mas mataas siya among females. And doon sa waist-to-hip ratio na tinatawag natin, 62% ng mga kababaihan, adults 20 years, ay may mas mataas. So, out of the 10, 6 doon. Tatanungin ko sana, ano ba yung tamang ratio ng waist to hips? Yun Usually, nga. yung built na mga Pilipina. Kasi syempre, di ba mga Latina talagang, alam mo mga lalaki ng balakang ang ginagamit pa rin natin is based on the WHO cutoff. Less than, doon sa WHR, dapat less than 85, 0.85. 0.85. Less Pababa. pababa. 0.85. So, dapat ang bewang ko, halimbawa, 26 kunwari bewang ko. Kunwari Mas lang, maliit sige. yung bewang over the ano. So, dapat ang balakang ko, mas maliit ang bewang kaysa sa sa balakang. balakang. May iba kasi, maliit yung balakang, malaking bewang. Yun, Android type of it's more than, ang ratio nun is more than 1. Yes. Kasi pag sinabi natin 1, pantay lang, di ba? Waist to hip. Ngayon, di ba dati daw, Babaeng Coca-Cola walang balakang. body. Okay. Ngayon, Coca-Cola, pero in liter. can. Sorry. In can, pantay na eh. Ano pa ba yung ganun? Oo nga. In can. Mega. Dati gano'n. Pag sabi mo Coca-Cola, yung shake. Yun. Sa bote yun. Nakabote kasi dati, Opo, di ba? opo. Oo. May bote pa rin naman ngayon. Pero compared sa babae at sa lalaki, ma'am? Mas mataas po sa lalaki. Sa lalaki talaga. Ay, sorry. Sa babae. Sa babae pa rin? Oo. Sabi ko nga po, it's 22%. Yes, oo. Using the waist circumference. Pero mas malakas kumain ng kanin ang lalaki. Kasi po, pag kumain naman tayo at na ano mo naman ng exercise, nagagamit mo rin Nababurn. Nagagamit mo yung energy na nakuha mo. Ganun ba yun? Sa bagay, no? Kasi pag halimbawa mga nanay, kadalasan nanay nasa bahay lang. So mga talagang mga lalaki, nakakapagtrabaho sila, natatagtag in a way. Pero pwede rin naman mag-exercise yung mga nanay. Nanay. Oo, dapat yun talaga na ma-encourage natin yung mga mommy na hindi porke nasa bahay lang tayo, ang ginagawa lang natin, mga household chores. Usually, pwede kang nagluluto ka pero nag-exercise ka. Pwede rin, multitasking. Correct, oo. Lalo na mga babae, kayang-kaya natin yan, di ba? Anyway, kanina binanggit niyo, ma'am, yung kanina sa, anong bansa ito, na ginamit nila yung, kaya bumaba ang malnutrition sa kanila. Na-empower nila ang mga kababaihan. So, paano nangyari doon, ma'am? Paano naging process? Siguro education. Okay. Isa sa, yun, na, yun nga, starting from the first 1,000 days kasi. So, dapat alam nila na kailangan nilang maging healthy, yung mga wastong pamamaraan. So, yun. So, parang naging sa kanila, naging effective. Oo. Kasi, pero, mahabang din. Kasi, kasi, pag healthy yung buntis, yung ipapanganak niya, pag lumaki yun, hanggang tumanda, di healthy naman siya. Dahil, kumbaga, ang ating ang nutrition kasi, naapektuhan din ng yung outside force, the environment.
lifestyle, at saka yung mga forces, for example, climate change, malaki ang May effect niya. talaga yun, ma'am. Kasi, di ba, pagka prolonged period, yung mga emergency situations, no, siyempre hindi naman yun yung normal na ano nila, nakasalalay ka lang dun sa mga ibibigay. But kung dati ka ng kung ang estado mo ay dati ng malnourished na, so nadadagdagan pa. So yun yung mga impacts ng additional forces, environmental forces sa nutrition. Hindi natin sinasabi na porke payat ka, malnourished ka. Merong mga ganong katawan built na yun nga. distinguish natin yun, di ba? Depende doon sa sukat. Sa mga indicators na gagamitin. So, per population group, may mga indicator na kailangan. For adults, may yung nga, BMI. Okay. And then the waist circumference and the waist to hip ratio. Ayun. Oo. Ang survey nyo, ma'am, usually, buong Pilipinas o paano yung ginagather yung We data? covered all regions. Okay. So, ang nangyayari, we hired itong nakaraan, mga 450 plus contractual personnel, bukod pa. So, nag-start kami ng, start kami ng Luzon area, sabay-sabay yun. And then, Visayas or Mindanao, depende, kasi kung tag-ulan, Yes. Lalo ngayon, inaayos namin. Oo, actually, sabihin ko lang, we have ongoing surveys. Kasi nagpa-pilot kami ng survey on the provincial level. Kasi yung survey na binibigay namin, the national and the updating is up to the regional level because of the sampling design that we used. But yung pilot namin ngayon, actually nasa Aurora sila and Davao Occidental. Pinilot namin at the provincial level yung mga probinsyang maliliit because pag insufficient yung sample size, hindi reliable or hindi angkop yung estimates na nakukuha. So, malapad yung confidence interval na sinasabi natin. So, maaaring hindi yun yung totoong sitwasyon because of insufficient sample size. Because of the continuous clamor ng aming partners for the local government unit survey, so binaba namin sa provincial level, so we selected yung maliliit na probinsya. For example, Aurora. Kasi yung team nasa Aurora ngayon. The other one is in Davao Oc. Davao Oc is a newly created province kasi. So, nandun sila ngayon. Ano bang silang ulanin? Kasi nandoon yung isang team ay nasa Balut Island in Sarangani Municipality of Davao Oc. Oo. So, the other one is doon sa mga municipalities in Aurora. So, provincial, yung makukuha namin doon, pinapilot namin, so with the methodology, makukuha namin doon ay para sa probinsya na. So, parang ibinababa namin kasi ang gamit kasi provincial yung mga policies nangyayari sa probinsya. Oo. Kaya, yun ay angkop para sa province. Yung dati kasi namin mga survey, national yun. Yes. And then, regional. Okay. So, doon sa region, makikita mo naman yung mga regions na may problema sa obesity, it's more of the NCR, Calabarzon, and Central kasi malapit sila sa sentro. Correct. So, yun yung mga nakikitang problema. Tsaka yung mga kinakain din, di ba? Siyempre, kung nasa probinsya ka, kinakain mo. Oo. At saka ngayon gulay. kasi, kahit probinsya, kumbaga malapit sa city Yes. At saka based sa aming survey, marami o malaki ang proportion ng miyembro ng mga households na kumakain sa labas. Kaya part of that, tinitesting namin ngayon sa survey namin kung saan sila kumakain, saan nanggagaling. Saan nanggagaling yung mga kinakain. Pizza, fast food. So, yun yung survey on food establishments and food stores, which is very new sa aming survey. Yan. Sige, ma'am. Next time. Marami nakikinig sa atin. Siguro, syempre, naging aware tayo. Yung tamang pagkain talaga. Oo, di ba? Sabi nga natin, health is wealth talaga. Yeah, oo. Baka meron tayong gusto pang ipaalala doon sa ating mga taga-subaybay. Okay. Kung gusto niyo po pang malaman yung aming resulta ng mga researches na ginawa po ng FNRI, pwede niyo pong bisitahin ng aming website at www.fnri.dost.gov.ph.
And then may mga regional fora po kaming ginagawa ngayon sa lahat po ng region sa Philippines. And then may mga reports po, published naman po lahat ng mga resulta namin. Yung mga nakaraan po, may sinasabi kaming Philippine Facts and Figures on Nutrition and Health. Ayun. Okay. Thank you so much, ma'am, and good luck sa mga susunod niyo pang survey at doon sa Okay, ating mga maraming kaibigan na salamat kasalukuyang din. gumagawa ng survey ngayon at sila ay inuulan, di ba? Talagang Yes, ramdam opo. na ramdam natin ang lakas ng ulan. Kaya mag-ingat po tayong Okay, lahat. maraming salamat din po. Thank you so much. Maraming pong salamat. Welcome. Ayan, maraming salamat. Si Dr. Duante, talaga naman, thank you for that valuable information na binigay niyo po sa amin. At mga ka-forever, magandang isipin talaga na may ganitong proyekto ang gobyerno to sustain and maintain the health and nutrition of the country. Kaya naman mga ka-forever, it's time to start living healthy and eating right. Mayroon po tayong update tungkol sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa. Ang nananaig na southwest monsoon o hanging habagat ay inaasahang magdadala ng katamtaman hanggang sa madalas na malakas na pag-ulan sa mga lugar ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon at sa mga probinsya ng Zambales, Bataan at Mindoro. Ang mga residente sa mga nasabing lugar ay pinapayuhang maging alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan naman ang mananaig ngayong araw sa Western Visayas, Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Mag-ingat po tayo mga ka-forever at laging tumutok sa DOSTV. And there you have it mga ka-forever, isang oras na naman ang natapos. Bukas, babalik kami for more weather and science news updates. Kaya nood lang 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph or you can also visit our Instagram page, DOSTVPH, and our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tagaraw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.